Nakita niyo ang mga bersikulo nga itong ginbasa, nagakambal sa kaluwasan. Now, the title of this message na subunga aga, The Greatest Need. So, the greatest need, ang pinakatako na ginahanglan. So, the greatest need, ini-istorya sa Philippian jailer. The Philippian jailer received the greatest need of his life. Muna yung Philippian jailer. Ang makita natin sa Acts chapter 16, si Paul o si Silas, naghatag sa atin sa example that the preaching of the gospel has no boundaries. So, ang pag-preach sa Word of God, ang pag-share sa gospel, ang pag-share sa kaluwasan, wala sa boundaries, wala sa limitation. And it is a blessing to those who believe. Kag-blessing na yan sa tanan nga nagtuo. Para maging blessing sa imo, ang pulong sa Diyos kinanglan, magtuo ka. Even in prison, they spake the word of the Lord. Their situation did not hinder them preaching the gospel of salvation. So, ang ilang sitwasyon, nandito sa prison, wala sa nagpugong sa ilang sa pag-preach ang word of God. And even sa verse number 1, pakadto sa in-priso sila sa verse number nag-preach sila sa word of God. Sa mga verses, there is verse number 19, ang makita natin, ang ilang ginaubra when it comes sa ginatawag preaching, nagkakadto sila sa mga places sa pag-share sa ginatawag salvation. Kung ang tao, paano maluwas. So, listen to this. Salvation is the greatest need of every person. Right. Salvation is the greatest need of every person. There are people na nagambal that money is the greatest need. Or happy life is the greatest need. Or love life is the greatest need. But the greatest need of every person is salvation. So salvation is the greatest need of every person. So what are the things that we must know about the need for salvation? So may ara ko 4 truths na itutlo sa mga aga. Pero every time na i-preach ang mga main points, dasig lang. Okay, 4 truths that we must know to understand that salvation is the greatest need of every person. So number 1, dire, makita natin ang ambal sa Philippian jailer dire. Sa verse number 30, look at this. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Okay, nakita niyo? What must I do to be saved? Number 1, the question for salvation. Right. Okay, importante ang question, ang pamangkot. Okay, kung paano ang tao masave. Amen? Amen. Kapag yung tao hindi save, kaya wala sa nagpamangkot mo kung paano siya ma-save. Ano kita na taon? Wala sa nagpamangkot. Kita nga mga tao na pamangkot, hindi ka buhay kundi sa kalibutan. Kung di ka save, anong purpose nga rin? Kung diri ko, diin ko patulong. Diin mga tuwa ko nga, abuwi sa kamatayon, wala matapos ng tanan. Siyempre, kung talawon ng Bible, wala nagatapos sa kamatayon ng tanan. Ay pagtapos ng kamatayon, may paghukom. Hebrews 9:27. Makita natin nga ang Bible, nagatutlo, nga ang salvation, ang muli ang greatest need. So, the question for salvation. Sa verse number 30, ano ba niya? Sirs, what must I do to be saved? So, it was a humble question. Amo na question. It was a humble question. Kung tanaw na ito ng Philippian jailer, siya dapat ang tawgon na sir. Tama? Siya ang may authority mo. Makita natin ano nga lang siya Apostol Pablo o sa ginatawag si Silas sa kaitangan sa pagkabuhay nila. Pero nakita natin, during a part, siya po ang Philippian jailer nagambal, Sirs, what must I do to be saved? Kung pamangkot ka isang ginatawag kaluwasan, you need to be humble. Isa ka pamangkot sila, hindi nang wala sa humbleness. Tama ka pamangkot ng tao, parang balanan niya, ano ka mo ta? Ano doon na obra nyo para magsimba ka mo? Wala kang humbleness. Ginatawag. Ano mga bawal sa inyo? Mga muna yung pamangkot, hindi ka maluwas kung muna imo nga. Panguna-una, mga bawal, ba? Tinalaman ba, ano kung paano maluwas na pamangkot sila pamagin? It was a humble question. Yan nyo, kung tanawan na to, Sirs, what must I do? So,
na-recognize niya kasi Silas at si Apostle Paul may authority na bao sa iya when it comes sa ginatawag kaluwasan. That's why kung mag-share ka sa Word of God, dapat hindi tatubaan. Amen? Ang pagpaara, ginaya, pero kung makakambal ka na, dapat hindi ka makulbaan. Yes. Amen? Kaya man, you have the authority sa ginatawag kaluwasan, kay luwas ka. Amen. Amen? Kung hindi ka luwas, makulbaan ka eh. Kung paano sa tone ng mga bagay, kaya importante sa tanan ang kaluwasan. Hindi na nabalaan mo sa Bible. Hindi kung ano na bang ano nga kalabuon ng versikulo, ang kaluwasan. That's why it takes a humbleness sa isa ka makasasala na magpamangkot, ano akong himuon para maluwas ako. Amen? Kaya tamo, wala ka mamangkot. Ano oras inyo simba? Abi mo simba sa, ay alas 9:30, may katuan ko galing. Na mo na ilay ng ano. Namamangkot, paano ka maluwas kung muna ito nga? Kung busy ko galing. Hindi, busy, ginayan. Normal, ginayan. Magkakalabungol na naman, ano. Nga pipusuon, kaya pauna-una sa busy, ano. Nga work. Kaya mo din naman ang kalabanan nga rason. That's why, kung gusto mo maluwas, need to be humble enough sa pagpamangkot, what must I do to be saved? Amen? Ang mga diyan na tanawan, sirs, what must I do? Asod po na, no? To be saved. It was an honest question. Honest ang Philippian jailer. Nga mas kinaara na sa iya ng talagang authority, may profesyon sa yung papantay na sa isang prison, honest na magambal nga, hindi pa siya luwas. Ang may mamangkot para sa aton, wala nga, sigurado nga luwas ka, ang iba tatong daw, mas hindi sa kasigurado, hindi sa honest, kaya nga, kaugalingod. Pero this time, makita nato ng Philippian jailer, gano'ng honest ha? What must I do to be saved? Ano akong tumaton para maluwas ako? Halabanan, hindi honest. Okay na ba, magpalangit ko, pero sigurado, hindi pa sa kasigurado ang palangit. Right. Ang tabo sa mga religious people, talaga ba, makatto ang kalag sa langit. Hindi, makatto ang kalag sa langit, pinenterno nga lugar, kinanglan niya mabalaan ang tanan sa langit. Amen. Amen. You see? Nakita natin the question of salvation. It was a humble question. It was an honest question. This is the question that many will not ask. Amate, this is the question that many will not ask. Hindi nga para mangkutanon, damo sa hindi magpamangkot sininga para mangkutanon. Kasi sa classmate mo, hindi sa magpamangkot, mas kaya isa ka Kristokanon. Ano hinukol ko para maluwas? Yung mamangkot sa guro, pupod siya sa simbahan, no? Buburo na sila, kung muna ilagay ng mamangkot, paano sila maluwas kung muna ilagay na tulog? At kung paano kita maluwas kung muna atong ginatulog, mga kasaypanan sa nato mga upod sa Ginoo. Amen? Kaya hindi lang yung basta-basta na question, humble question or honest question. Maskin ikaw nag-aamba, nag-apati, nag-ruwas, dapat mamangkot, muli sapon, sa imo ang kagalingon. Luwas giman ko. Nga doon hindi ko kabato, kabituway ko na-reply sa ako ng pagpangalaga. Luwas giman ko. It was the question of salvation. The question for salvation. It was a honest question. Ikatuwa. Amen? Huwag mo kayo, may kinakasig ko. And then the replication for salvation. Ang reply para sa kaluwasan. Siyempre kung may ka mamangkot, may ka sabat. Ublay mamangkot kung wala ka sabat, no? Yes. Amen? Amen. Kapit pa wala kong buka cake siya. Halugin suko mo sa balaway sila sabat. Importante ang sabat. Ano ang sabat ni Apostol Paul kag Silas? Verse number 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. See that? This is the reply. Pag kapamangkot ka, sumunga ka, paano kumaluwas? Paano kung 100% sure na magkakto ko sa heaven? Ang sabat, magtuo kay Ginoong Kristo. Ay maluwas ka, kaging imo nga panimalay. Nga imo panimalay, ikaw ang gamiton para sa imo panimalay. Amen. Wala sang gamiton nga iban, kundi kita na member sa isa ka family. Hindi luwasin mo tatay, hindi luwasin mo pamilya, hindi luwasin mo ukot, ikaw ang gamiton. Kinahanglan mo sa ginatawag pagpamangkot kung paano maluwas.
Amen? The implication for salvation, believe that Jesus is the only Savior. Ay talang-talang katao, nagapati kay Jesus. Amen? Right. Kay sino ulit? Si Papa Jesus. Ako natin sa basang bata. Di ba? Amen? Subok na sa nga kabalo kita kung sino si Jesus, pero wala kita nagatubo nga siya ang isahan na manluluwas. Only Savior. Your religion cannot save you. Your good works cannot save you. Only the Lord Jesus Christ. Acts chapter 4, verse number 12. If you look at this verse. Acts chapter 4, verse number 12. Anong ba sa Bible? Neither is there any neither is there salvation in any other. For there is none other name. Kaya wala sang ibang ngalan na ginhatag sa idalom sang langit. Even among men, pinapag sa tao, whereby we must be saved. Sino yung nangangalan? Sa verse number 10, be it known unto you all and to all the people of Israel, but by the name of Jesus Christ of Nazareth. So, isa lang ang ngalan. Ang ngalan ni Jesus. Siya lang ang nag-aisahanon na Savior. Ano yung blood Kristohanon nga ang manluluwas mo si Jesus? Dapat may magpayon ka. Nang manluluwas mo si Jesus. Amo ni ang ginatawag uniqueness na nagatuon sa pulong sa Ginoo. Kaya nagatuon sa pulong sa Ginoo, ka nagapati sa pulong sa Ginoo, nagapati again, na kung kita nagatuon lang, at kita nakabalo lang, nagapati kita na si Jesus magin ang manluluwas. Nagaisahanon nga manluluwas. Do you say, amo ni pati yan, believe on the Lord Jesus Christ. Believe that Jesus is the only Savior. Yes. Okay? Amen. Palaan nyo kung ano ang preaching ni Apostle Paul, ang ni Silas, kung panahon yung Bible, na banhaw si Kristo. Amen. Why mo, wala ka patay mo, kasi mga umiyog, ikuwa, ikawat, ang anong bangkay ni Jesus dito sa katong, sa lugan. Ayun, hindi ito. Nauway sa namatay, nalipong na siya. May mga munang nabilip. Nalipong na siya. O tamo na munang history. Kung tanawon mo ang history sa pagka-resurrected ni Jesus Christ. Kung galing tayo siyempre, diraan ko sa Bible, wala ang nag-dig deeper. Kung tanawon mo, ang pagkaambal sa ano, pantay ang mga disciples, nagatag ang kwartang ano, kasi kwako nila ang bangkay. So, ginpalapta sa Israel, naging kawat si ang bangkay ni Jesus. Kaya nabanhaw na sa mo, kadamok nakakita sa iya. Kabalo mo, ang ginawali ni Apostle Paul, kasi Jesus Christ, nabanhaw, nagakambal na nga siya isa ka manluluwas. Ay hindi siya nabanhaw, ang atong pagtuo, ang atong nga paglaon, walay pulos. Nabanhaw si Jesus. Isa lang na tao, na nabanhaw, Diyos na nagpakatao, na nabanhaw, si Jesus Christ lang. Isa lang na tao na banhaw, si Jesus Christ lang. Si Buddha, wala na banhaw. Si Muhammad, wala na banhaw. Si Felix Manalo, wala na banhaw. Si Jesus Christ lang isa ang na banhaw. Okay, ang mag-preaching, believe that that Jesus is the only Savior. Ang pamangkot, sino mo manluluwas sa mga aga. O galingon mo, reliyon mo, o si Kristo. Ikaw na ang sabat. And not only that believe that Jesus Christ is the only Savior, we need to believe that Jesus is our substitute. He is our substitute. Siya ang nangin kabayaran sa aton nga kasalanan. Imbes kita magbayad sa aton sala, nagapati kita na may nagbayad sa aton nga sala. That's why hindi ka magpalangsang sa cross every April para bayaran mo nga sala. Hindi ka mamanyos langgaw. Anong bayaran mo nga sala? Ay may nagbayad na sa imo nga sala. Hindi mo na kailangan magsakripisyo. Ang sakripisyo na ito na inatawag na privilegyo ni. Amen? Amen. Nga nagapatayo ng Kristohano now, Acts chapter 2, verse number 8 and 9, by grace na luwas kita. Verse number 10, nag-serve kita sa Ginoo, kay luwas kita. Amen. Amen? Privilegyo ni naman may nag-substitute. So, wala sa tao nga makasarang magbayad sa niya nga sala. Right. Kag wala sa tao nga makapatula sa niya nga
sala. Ngayon naton ang blood ni Jesus Christ ang nag-shed sa Calvary para matula aton nga kasalanan kung kita magtuo sa iya redempted work. So makita naton binugay sa 2 Corinthians panawan nyo. The second, 2 Corinthians chapter 5. Ang importante nagapamati. Verse number 21. 2 Corinthians 5:21. I love this verse. Look at this. For He hath made to be sin for us. Ay ginhimo siya kasalanan para sa aton. Kita niyo na? Ay ginhimo siya kasalanan para sa aton. Nga wala nakasala. Ano kita na ba? That we might be made righteous of God in Him. Or righteousness of God in Him. So nakita natin, ang tao o ng Kristo nga wala sala, nanging sala para sa aton, para ano? Para kita mangin pagkamatarong sa Ginoo sa iya. You see? Nanging matarong ka sa tupang sa Ginoo, hindi kay perfecta, hindi kay religious ta, kundi pagi kay Kristo. Kaya siya ang nag-substitute. Sa Old Testament tayo nag-aalad sila yearly sa ilang sacrifice para ma-cover ang ilang kasalanan. Para may arang sila righteousness sa Ginoo. Okay? Binaubra nila ang tanan para mangin matanaw ang ilang nga kaugalingon nga ipatawad sa Ginoo, ginkuberan ang sala nila sa Ginoo. Pero subong nga New Testament, nagsubong ang time sa aton nga time, kinano na ang si Jesus na subong ang ginakilala naton nga substitute sa aton nga mga kasalanan. Right. O may pamangkot, sino o makabayad sa aton nga sala, hindi kita, hindi ang reliyon, isa lang, ni Jesus Christ. Ginubra siya nga sala para sa aton nga wala sa sala, nga para manginano kita, pagkamatarong, okay mangin matarong kita sa Diyos, pagi sa iya. So nakita natin, it is very important for us na maintindihan ang ginatawag replication for salvation. Ang aton reply, magtuo. Amen? Amen. Magtuo. Paano ko maghambal nga ni Jesus Christ ang nag-substitute sa akon nga sala? First of all, kung ginakilala mo nga ikaw, isa ka makasasala. Kung wala kung ginakilala, hindi ka magkilala sa substitute sa imo nga sala. Hindi ka makasasala mo sa imo pagtulog. Pero ang masang Bible, okay, I will say this, tanan nga tao makasasala. All have sinned and come short of the glory of God. Wala isa matarong. Ikatuwa, ang sala ay bayad. Okay, ang bayad sa sala, kamatayon. Ano ang kamatayon? Physical na kamatayon, gaginaw nga kalayo. Ang sa Revelation 21:8, and all liars shall have their part in the lake which burning with fire and brimstone, which is the second death. Ikatuwa nga kamatayon. Kita niyo na, ang unang sala. That's why hindi kita yung makabayad sa aton nga sala, ay muna natako ang kabayaran sa sala. Ngayon katlo si Jesus Christ ang nag-substitute. Right. Siya ang nag-represent sa niya kaugalingon para sa aton nga sala. Nga ako mag ikaw hindi na magbayad sa aton nga kasalanan. Abalo ka mo, ako kang pribiliyo, yakong luwas, ka nga manaw, ay maskin makasala ka, ang Ginoo nagatulog sa imo yapon nga matarong, kung luwas ka na. Right. Wala sa Kristohador nga perfecto. Wala ka sa simbahan nga perfecto. O pangita sa simbahan nga perfecto, wala ka may makita. That's right. Wala ka may makita. Ang perfection sa heaven lang. Amen. Ang perfection sa earth, wala. Pero hindi po si Lemon nga, hindi kita perfecto, magkabuhay kita sa sala, ay tira ka ng inway sa Ginoo mo. Tira ka dinala, diyan ko galingon, para nga ito yung mga sala, kasalanan, mapatawad. Ang hindi ka na pag-take for granted bilang mga Kristohanon. Kung ikaw, hindi pa nakasigurado sa iyong kaluwasan, may nagbayad sa iyong sala. Baka ba religious ka ba? Baka ka member kasi nga simbahan, hindi niya makabayad sa nato nga kasalanan. Tanan nga tao, may kay kayunan nga magtuo kay Jesus. Tanan nga tao, amen? Hindi na sa Baptist Church, tanan nga tao. Ako na substitute sa Ginoo naton. So, John 3:16, for God so loved the world. Ano ginobra niya? He gave His only begotten Son. Kita niyo, kinatag niya ang iyabot ko nga
anak. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang mamangkot, may arap na takna sa kabuhi mo nga nagtuo ka sa Diyos. O nagamba ka pa rin mo ko ng Lord, nagatuo ako na ikaw nagbayad sa akong nga mga sala. May arap pala, ikaw ang nakahibalo sina. Ang pamangkot sa mga aga, luwas ka, hindi rin ko sa ikaw ang nakabalo sina. Amen. Kung hindi ka luwas, ang pamangkot, ang ito number 1, the question for salvation. Ang sabat, ang sa first sa second point, the replication for salvation. So mga aga, yan na-invite ang atuuhi si Kristo sa ito na kalipusuhon. Patuna siya bilang inyong personal na manluluwas. Pagi sa pagano, inursosin mo sa lahat sa pagtuo nga siya lang ang manluluwas. Siya lang ang imong substitution sa imong sala. Ikatatlo, kasi ganun verse number 32, sa Acts chapter 16. Acts chapter 16, look at this, verse number 32. Ano ang balik sa Bible? And they spake. Kita niya? And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. So, kung tanawon na ito ng story na priso si Apostle Paul at si Silas. Bago din patakok sila sa gobyerno, ay nag-tip sila sa pulong sa Ginoo. Ang sa napriso sila, ano yung inobra? Nagkakanta sila ka nagkapangamuyo. Ang damog nakabaki sa ila. Nagabot ang tingon nga nagbinog. Tanawon na ito ng Bible kung sundan nyo. Sa verse number 25, sa verse number 26. Nagbinog. Saan nagbinog? Nagbukas ang mga pertahan, nagkakakas sila na kadina, ang ilang chains ba? Ilang kadina. Sa verse number 26. Ang nakita natin, sa nagkakakas ang ilang mga kadina, ang basang sa Bible, dira, nakabugtaw ang ano? Ang tanawan nato sa verse number 27, nakabugtaw ang, ano naman subukan ng tulog siya. And the keeper of the prison awakened out of his sleep. Kita mo, ipabantay, nagtulog. Amen? Hindi na masuwin katulog. Ipabantay ng tulog. Pagpuntaw yan, siyempre huwag siya nakapalo. Kung ano, nagratabo. Ang sa pagmuna-una, yan naman niya pala. Nagbukas, ang nakita niya bukas ng pwersa. Nagdesisyon sa diyon. Sangkwin niya sa gano'n desisyon yun. And he drew his sword and would have killed him. Saan ka mangin matay na lang sa ay iya pang una-una, nakapalagyo ang mga priso. Kung makapalagyo ang mga priso, pigado na manupantay, takyon ka sa gobyerno. Kanya? Ang ganun ba niya ng Apostle Paul? Kasi Apostle Paul ang singkip sa matulog nga tingog. Sige, hindi pagsakita o paghaliti mo nga kung galingon kay ari kami di tanan. Ang nagkuha sila sa suga sa verse number 29, tuwa siya, ang nagapurupurong sa nagluhod sa verse number 29, before Paul and Silas. Siguro sa panguna-una, yung matuod, tiban, nga ang Diyos, nga binakilala ni Paul and Silas, ang mga matutuod ng Diyos. Wala pa kapalo, siniyari na ba, pero nagapurong sa, ang iya pamangkot, makita na kon, what must I do to be saved? Makita na ton? Ay si Apostle Paul sa malipot sa pinaga, so sa verse number 22, sa papapangkot yan, kinsabat, anatabo, may preaching. Verse number 32, ano nga ba sa Bible rin? And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. They spake the gospel through preaching. Amen. Ano, they spake at him, anong the word of the Lord? The gospel. Anong word of the Lord? That Jesus Christ died. Why isa nagtudlong nga nagsakas isang iyo sa kahoy? Mga nito, word of the Lord, kung basa ako no sa bukutaks, nagambal sa preaching of the gospel. In other words, preaching of salvation. Kung paano ang tao maluwas. Ay kung takawon mo ang context na mangkot sa mo, kung paano maluwas. Siyempre, ang sabat kung paano maluwas. That's why kung nakatudlong kita, dapat ang mga words na ginagamit, kung nanungalong, kita makalilinaw man,
yung mga daw kung yung mga words. Pero ako na kayo importante, ng words. Kasi meron pa mga kung paano maluwas, ang sabat kung paano maluwas, eh, kaya explain kung paano maluwas. Why siya nag-out of topic? So, kita niya, kaya mali, they preach unto him, or they spake unto him the word of the Lord. Kaya namin din ang masang Bible din, and to all that were in his house. They spake the gospel through preaching. So, ang pumangkot ng mga babae, wala mga preach ang word of God. Sa pag-preach, siyempre, hindi. Right. Kung may pastura, kung may pastor, mga lalaki, hindi, ang mga babae, actually walang pastor na babae sa Bible. That's right. Ang sa Bible, hindi Amen. matigaan sa sa authority ang bahay ng mga tendo sa pulpit. That's Sa right. mas isang number, pero every day pa, ay basta mag-share sa word of God, hindi. Not used for men. At kung may pamangkot sila sa balay sila nga, bana, gawa ng basa Bible. So, klaro, get! Gagal friends sa word of God. Pwede ka first ng bahay, o sa pulpit, hindi. Sa palibot, pwede. A-share sa word of God. Ang preaching, ang buksin, ingon niya mananahiral. Galit si Brett, kung kulang na sa pango, pabit ang preaching, ang muna kinang may pulpit mo, kinang may microphone, may kinanglan, may singgit-singgit, may tumbo-tumbo, kung may lukod-lukod, hibi-hibi, tamo lang. Ang preaching, preach malala, pagtudlok sa pulong sa Ginoo. May time yung magsinggit, may time na nga, i-explain ba yan? Amen? They speak the gospel through the preaching. That is why, mga Kristohanon, mas hinay mag-preach ang preacher, when to shout, amen. When to stand, amen. Hindi magpili. Kaya man ang preaching, importante. Kag-iningat na Philippian jailer, siguro may authority siya, may manggad siya, kintalaan siya pusurpol sa ilang o rara siya pusurpol, upod siya panimalay, kaya nag-preach ang word of God. So makita natin, it is very important for us, yung preaching, ilatag sa atin sa education for salvation. Wala sa may masave kung wala may ma-share. Wala sa may masave kung wala may mag-preach. Amen? Kung na-save ka, ay pagi na simo ko galingon, you are not saved. Yes. Na-save kaya pagi sa pulong sa Ginoo. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pagtuo, nag-aabot sa pagpadrate, at padayon ito tumati sa pulong sa Diyos. Na-save kaya kayo nakabati, kamo? Amen. Amen. Kayo na nag-share sa aton. They spake the gospel not only through preaching, but they spake the gospel to the people. Right. Sa mga katauhan. Amen? Kita nyo, kung tanawon mo, ang estado, siyempre sa una, manggaranon si Pablo. Pero this time, hindi na siya manggaranon. Kapag niya ganay, ginsikway niya at tanan niya nga mga decree sa kabuhi. Ang mga achievement niya, I should say, ginsikway niya, kin-count niya as dang. Hindi manggaranon siya po sa Pablo. May authority sa iya ang Philippian jailer. Pero nakita natin, wala siya po sa Pablo nagpa-adlock siya ugalingon. Wala siya naghuya or why siya na inconfident siya yung ugalingon. Kita natin, hintudlok niya po niya po sa Paul sa iya, maskin siya pas tapaw kay Apostle Paul sa estado sa financial siguro, sa estado sa iya nga pagkabuhi. That's why kita nga mga nag-preach sa Word of God, nag-share sa Word of God, hindi kita makulbaan. Amen. Amen. Yes. Hindi ko makulbaan ta, magatko sa balay nila. Iway ko din. Right. Makitanay ko mo sa messenger. Masimbay ko mo sa messenger na tuwal. Amen. Nami, hindi nga nakatuan. Amen. Diba? May katuan ko, magapon nga balay, no? Nasyap sila, harap na kami ba lang? Napamangkot nga uli, iway ko mo pamahaw. Pwede na pamahaw ko yung pagkato. Kaya balaan mo na muna walang pamahaw. Ako yung pamahaw, blessing. So nakita natin, Kristohanon, ang preaching para sa tanan niya tao. Okay? To the Philippian jailer, so nakita natin sa verse number Verse number 32. Sa verse number 32, makita man, and to all that were in his house. To the Philippian jailer's family. It is very important na ma-reach out natin ang family. Amen? Amen. Amen? Amen. So, kahit na kayo wala ka-preach mag-sack, na-share sa mga God. Amen. Kasi pala, no? Dalay ko mag-birthday ko.
Wag na. Grabe yung magkakaroon. So, anyways, dire kita Romans chapter 1 verse number 16. Ano ba sa pulong sa Ginoo dire? This one on Romans chapter 1 verse number 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ang gahom sa gospel, paagi na ni sa sa preaching of the gospel. Sino maka-benefits ang mga nagatuo? Amen? Ang pagitaon pamirme sa pag-preach sa gospel ang mga nagatuo. Amen. O wala may matuo, hindi na ma-discourage. Ay, hindi na pangita sa gospel ang mga nagatuo. Kagmudlay pangitaon ng mga nagatuo. Ako na soul winning every day. Okay, time. Soul winning all the way. I want to be a soul winner for Jesus every day. That's the song, di ba? Hindi ko hindi na i-predict, basta may time it. Amen? Amen. We praise the Lord. Nag-look forward na kamo. Baka maapot na yung pion. Diri sa ato ng church. Nga pagpanagtok sa balay. So, nagkakad sa mga ubos. Hindi kong masanti. Amen. 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 Pero ang sa, ano pa ganyan? Natin ba yung ito? Bot lang ilayong. Ubos ko rin mo persa. Okay, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, verse number 1, which I preach unto you, which also ye have received, wherein ye stand. This is the education for salvation, by which also ye are, ano word? Saved. Kita nyo, ang gospel naga-save. Ang gospel nagakagsi mo sa paglaom, hindi ang pa-eterno, ino nga kalag. Amen. And if you keep in memory, yung word, if you keep in memory what I preach unto you, di paano mag-keep in memory kung wala din na-explain? Amen. Amen. O puro ta knowledge, pero wala ka sa doctrine when it comes sa ginatuwang karuwasan. Gina-explain yet. Ano gina-explain? Look at this. How that Christ died. Kita niyo gospel na eh. Kung tanawo na to, tanawa niyo ba? If you keep in memory what I preach unto you unless you have believed in vain. Importante yet. For I deliver unto you first of all that which I also received. How that Christ died. Ano ni gospel? Okay, for our sins. Anong reason? For our sins. According to the Scripture. What is the Scripture? The Word of God. Not according to me, but according to the Scriptures. Mag-share sa Word of God, may dala, Bible. Amen. Magwata, pasyenta sa Word of God, may dala ka, Bible. Amen? Amen. And then sa Bible, and was buried, kinitubong, and rose again, according to the Scriptures. Importante ang Scriptures. So this is the education for salvation. Educate them how to be saved. Pwede man instruction, pero educate them how to be saved. Para kung balis ka doon sa paano maluwas. Mambal sa kapon nga luwasa. Di ba mga sala ka luwas ka pa? Ang basa hindi na. Dahil hindi sa iyo tato. Madula eh. Di ka may patay ka tao maluwas ka? Anong dom sa guro, no? Ay, no. Hindi na kuluwas ka, hindi ka educated sa ginatuwa. Gospel. Na-save ka, paano ka na-save? Nag-pray ko. Ate, hindi sa save. That's right. Pero kung ang sabat siya, nagtungo siya sa ginubuhat ni Jesus Christ, siya kabuhi. Luwas ka. Amen. Si Kristo lang para sa atong kaluwasan. Last! Amen? Amen. Uligay. Amo nang last. Para mo uligay na matapos, kasi hindi mo na pag-isipon ng rilong. Last na rin. The confirmation of salvation. Ano itong una-una? Ano una-una? Nalipat ka ba? The question for salvation. Ikaduwa, the replication, the response sa ituwag for salvation. The education for salvation, last, the confirmation of salvation. Paano kumabalaan? Yang Kristowanon nga nagahambal Christian sa luwaskit. Are. Diyan challenge. Malamok.
Kung may ginahambal ka, agambal pa matod tira ng challenge. Right. Tamo ti kalon yung Pinoy mo. Tamo ti kalon sa plaza sa kalibutan. Di ba? Ano ba matod mo? Right. Okay? Amen? Amen. Look at this. Verse number 33. Ano ba sa Bible dire? And he took them the same hour of the night and washed their stripes. Nga may pilas niya po sa Pablo. Kaya antes sila naging priso. Sa una nga time, antes sila naging priso, kastiguon ka na eh. So kung nga time niya, no, ang kastigo, napangita na sa kastigo ya, kaya kastigo siya, kaya mo itong prisuhon. Palis ka din sa una, nga time, makasala ka, kastiguon ka ka, prisuhon. So kung i-implement yung kastigo pa, ang iba niya katatawa, may guro-gurinat pa, may ano pa, may tali na. Sa nasubuan, kung lang sa sipe, natakpan nga sa nakserya, why sa nakastiguan sa pwesto sa mga tao, yung maluwag sa ano, kastigo. So, hindi nga tayo, the Apostle Paul, kung mag-preach ka sa Word of God, yung dahil hindi makastiguan ka. Right. Amen. So, kung yung wine na ginakastigo, pinapainom pa sa naman sa drinks. Amen. Kung nakita na, ano ang confirmation, ano ang pamatuod, or ang proof, ang evidence na sila luwas, sa verse number 32, or 33, and they took them the same hour of the night and washed their stripes, hinugasan nila mga pilas, and was baptized. They followed Jesus and believers baptism. Magabang ka ng believers baptism, ang tanan nga nagtuo kay Kristo gen pugmawan. Amen. Amen. Yes. I-baptize ang tanan nga nagtuo, hindi pwede nga ibata ka ng pugmawan, dapat nagtuo ka. Okay? Sa Bible, walang baby nga ginatugmawan. That's Pero sa right. religion may ara. Amen. Kasi sa Bible, wala. Sa religion may ara. Pero wala talaga tuon sa religion na ito ginatuan, Bible. Amen. Ano kita na tuwan? Amo sa Bible. Ano ang basang Acts chapter 2, verse number 41? And they that gladly received this word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. That is Acts chapter 2, verse number 41. You see that? Kristo noon, makita nyo, ang isa sa pamatuod na ikaw luwas kung ikaw natugmawan. Amen. Yes. Amo rin pamangkot. Are you saved? Amen. Amen. Ano ba ikaw ang natugmawan ka? Amen. Paano mo matugmawan kung wala ka natugmawan? Pero kung nakabakay ka sa pulong sa Ginoo, hindi ka pasay ko na tugmawan ka, kinanglan ka, tugmawan liwat. Right. Ito sa dire, ang tugmaw sa ino, kaya wala ka ito nagtuo. Kahit katuo lang, amo lang ang ginatugmawan. Amen. Amo na may mga mindrog sa katuwa tugmawan. Right. Nyari di katuwa, di tugmawan. Pero natugmawan, ay nag-absent, nagatugmawan, ay katatlo kong tulong at tugmaw. O i-baptize, amo na sa pagka-baptize, hindi ni born, na natawag nga baptize. Ang baptism sa baptize na tugmawan. That's right. Kung luwas ka, dapat na tugmawan ka din. Saan na luwas ka. Pero kung tugmawan ka na hindi ka paluwas, ano to, invalid. They follow Jesus and believers baptism. Ari, ano ang pamatuod? Ano tugmawan ako? Okay, siyempre ako, pastor, kaya tugmawan ko. Ari, pagin. May pamatuod. Isa sa pinakadako na pamatuod. Look at verse number 34. Ano ang hindi ko matuuran din? And when he brought, tanawan na ito na sa verse number 3. Pwede na masan. And he was baptized in all his, and all his, kanya family, straightway. Ano pa tugmaw sila? Insigida. Sa time na nagtuo sila, yung tugmawan sila. Wala nang nagagay sa 25 doctrines. Tugmawan na yun. Ayun na naman sa verse 34. And when he had brought them into his house, pintala sila sa iyang na balay. Nakita niyo word? Si Apostle Paul kasi sa Silas, pintala sa ilang balay. Amen? Ano din ang tabo yun? He set meat before them. So nagkaon sila. Kamu ginambit baptist favorite sa mga taon.
Hindi na Bible, no? Kapon na, pero dapat Bible. Sa verse number 34. And rejoice. Anong word? Rejoice. Sa nga si Paul, isa sila pala, nagkaon sila kay kalipay. Believing in God with all his house. What is the confirmation of salvation? They follow Jesus in believers' baptism. And then this is what we say there sa verse. They fellowship. Amen? Amen. Joyfully with the believers. May fellowship sila nga may kalipay sa mga believers. Isa sa pamatuod kay kaluwas, kung nalipay ka nga upod mo ko. Ang pastor, ang upod mo upod mo sa simbahan, amo na dapat atong kalipay Kristohanon, hindi niya magbunay ang Bible. Ay isa mo ini pamatuod mo, nga kung kita tutuod din mga Kristohanon, kinang may kalipay ta. Kung nga ginatawag, fellowship. Amen. Yan ay kita yung nga bisita, may pamahaw, hinahinay lang, napagkagat. Nag-aaray naman ng mga devour, yung nagkakontak. Amen. Pero kapag ka matuot kalipay na yan. May fellowship mo, ang pamahaw, yung material na hindi na yan ang palyapul, tama. Ang importante ni may kalipay sa aton nga fellowship. Kaya kung ganito makita ko sa Excel, nalipay ko yan. Amen. Kaya naman ako, kita ko yung luko mo. Kung may tako si Karen, nalipay mo ko. Amen. Kristal. Amen. Yung mga tugitugay, pastor, yung mga kabalik, kung mo na nalipay. Siyempre, natural. Amen. Nagkatanay mo na yung karne. Pero hindi po silingon nga wala kita nalipay kung makitanay ka. Amen. May amon yung kalipay sa tumuluo, makaupod ang upod niya sa simbahan. Amen. Makaupod ang upod niya sa pananampalataya. Kung ikaw luwas, liwat, tinanglan, kung tuupod ka hindi luwas, hindi ka mahadlok ng pabaptize. And then hindi ka magkahadlok, magkasugod o kara ang mga believers. Kaya mo yung kalipay. Sa Acts chapter 8, verse number 38 and 39, kung tanawo na to, dali na lang. Acts chapter 8, verse number 38 and 39. Okay pa ka na? Amen. Acts chapter 8, 38 and 39. Amo na itong ang nagigap. Amen? Amen. Acts chapter 8, 38 and 39. And he commanded the chariot, this is the good man, the yan, to stand still. And they went down both into the water. And Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord brought away Philip. And the eunuch saw him no more. And he went on his way, rejoicing. Nagakalipay siya na nagsunod siya sa Ginoo. And he went on his way, rejoicing. So you see that? Acts chapter 16, verse number 14 and 15. I will end this kasi in the last verse I should say. Acts chapter 16, verse 14 to 15. And a certain woman named Lydia, may isa ka babae na nagahingalan kay Lydia. A seller of purple, nagabaligya sa mga tila in the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken by of Paul. And when she was baptized, the young word, when she was baptized and her household, she besought us, saying, if not judge me to be faithful to the Lord, come into my house. Kita niyo word, come into my house. Wala siya nagpamalipad ng mga fellowship ng mga believers and abide there. And she constrained us. Nakita niyo, Kristohanon, importante ang fellowship. Kaupod sa imo nga, upod niya Kristohanon nga amanaw, tira ka nag-strengthen. Amen. Yes. Ang kabuhay sa kaliputan, lipot, kani ang mapilis sa kaliputan, ng basa 1 John, magtaliwan ni. That's right. Amen. Maabot sa aton nga time, na matula na itong kusog,
kapakot, magmalam ka. Ang pangitaon mo, pamilya mo. Amen. Hindi barkada mo, hindi happiness ang kalibutan. Damo, tanyag yung kalibutan ng happiness. Kung upuson mo lang ikuha, sinuwalingon, makakoy ka na, matrain ka sa happiness ang kalibutan. That's why ang tunay, din joy sa mga luwas niya, makaupot ang mga Kristohanon. Amen. Amen? Amen? Amen. If you are not saved, you need to believe the redemptive work of Christ. Kung hindi ka luwas, sumuaga. Kung hindi ka pa nakasigurado na magpalangit, na kinalatuhan mo kitang gibuhat ni Kristo para sa imo. Na siya napatay, ginlubong kag na banhaw. At kung ikaw luwas, kinanglanon mo tugmawan. You need to be baptized as a believer of Christ. Saved ka na, nabatol mo si Kristo, kung naunahasin mo kung ang tanan na naluwas, gitugmawan, kung natugmawan ka na, kag hindi ka pa luwas o matugmaw, sino kinanglan mo magpa-tugmaw iwan. And if you are saved and baptized, kung ikaw luwas, ay nabaptize na, you need to bring the gospel of Christ to every person. Amo nang inuha sa amen. Amen. Tanon mo ang gospel of Christ sa tanan niya, tatagsa ang mga tao, especially sa marriage out mo. Invite them to church. Share them the word of God. Give them the answer kung paano maluwas. Salvation is the greatest need of every unsaved person. Amen? Ang kaluwasan ang pinakadako na kinanglanon sa hindi paluwas niya persona ng tao. Kristohanon, the greatest need. Ara para sa imo, the greatest need, ikaw na ang kasapat. Kung wala sa imo, you need to receive and believe that Lord Jesus Christ is your only Savior. Mga pamoy kita, wala niya Diyos mo ito niya may salamat sa inyo kayo katutong. Salamat din, subong nga aga, Ginoo, that we have heard sa greatest need, Ginoo, sa mga katauhan, ang salvation. Ikaw magulig sa amon, kung may-ari din sa amon, hindi pa nakasigurado sa niya kaluwasan, abay siya magapasya kung kulingon. Pastor, gusto ko ma-save. I want to be saved. Gusto ko patunon si Kristo nga ako personal na manluluwas. Kung may-ari din sa tawag ni raise your hand, gusto ko patunon si Jesus na ako personal na manluluwas. Kung raise your hand, don't be shy. Gusto ko patunon. Sino? Raise your hand. Gusto ko patunon si Kristo. Raise your hand. Amen. Amen. Gusto ko patunon. Sino pa yan? Sino na pa kuya? Okay, may tatlo. Sino pa yan? Gusto ko patunon si Kristo nga ako personal naman luluwas. Kung ikaw luwas, ang una-unaan ni Kristohanon, tinanglan sa mga luwas na pabaptize. Kung hindi ka pa ready, you need to pray for it. Ginong Diyos, salamat din, siya ayaw matutupong, sino ayaw matutupong Ginong. At gabay, sumunga aga, ako nahangpan, amo na intindihan. At sumunga aga, Ginong akong pangamuyo, na gusto magbaton, Ginong ang Kristo, na nagkasunod ng mga luwas. Ikaw magtulig siya, mahangpan, na si Kristo nakatay, inlubong na nabanhaw para siya makasalanan. Patuna sa Ginoo, buligi siya na makaangkon sa kaluwasan. Patuna sa imo ginarihan, nagkabay ng pagtuo magadala sa kaluwasan siya sa buhay Ginoo. Ikaw ang bulig man, sa amon Ginoo ang ari subong, at kung kami Ginoo na baptize na ng mga kabudlayan sa amon Christian life, kabay ko ng bulig ng mga pangalaga kami Ginoo sino. Agabay amon pangamuyo na kami Ginoo ngaluwas, magpangalaga, ang magtutog sa Ginoo sa simbahan na imong isalig sa amon. Salamat din sa liwat, kabay ikaw na himaya sa among kabuhi in Jesus' name. Amen. Salamat din sa palaan ng pulong sa Diyos.